Hey guys, welcome to my channel. So, quick video lang bago ako matulog, no? Ang laki na pala itong t-shirt na to. Large to eh. Sabi na-realize ko, kailangan bumili ng medium. Anyway, bago ako matulog, ano tayo? Quick reaction video lang regarding sa mga developments na nangyari. A few hours ago, nirelieve si General Torre as Chief of the Philippine National Police. So, yan, medyo ah, on fire ang FB kasi kanya-kanyang reaction. Yan, on fire. Yan, reaction. So, a long time ago, pag nangyayari yan, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa mga ganyan-ganyan, no? But, since nakasalang ang ating amendment, no? Nakasalang ang ating sandali lang ha. Ito na nga lang. Nakasalang ang ating amendment. Medyo concerned tayo dyan. No? Kasi kahit paano naman, naghirap tayo. Pinaghirapan natin yan. No? Na maipasa yung amendment. Pero, okay, so bibigay ko na rin siguro yung insider info natin. Hindi ko alam yung iba na pagsabihan ko na pero may insider info tayo dyan na hindi pipirmahan ni PBBM yung bill natin. Okay? Hindi yan pipirmahan. Pero huwag kayong malungkot, it's not the end of the world. We have 19 days. As long as hindi niya i-veto, no, hindi niya kontrahin yung ating amendment, magiging batas yan. So sa mga magtatanong, bakit hindi niya pipirman? Anti-gun ba si PBBM? Ayaw niya ba sa Hindi, it's not that kasi politiko siya. Meron siyang pressure mula dun sa kabila. Sa kabila meaning mga anti-gun people, no? So, yun ang actually nakarating na sa atin yan beforehand bago pa ma-transmit sa Office of the President. Okay? So, yan ang in-expect natin. Dahil daw pinipressure si PBBM ng mga anti-gun people. Gusto nga nila i-veto pero mukhang hindi naman i-veto ni PBBM to. Hindi niya lang pipirmahan. So, para sabihin niya, magugas siya ng kamay. Oy, wala akong dyan ha. Hindi ako dyan. Diba? Hindi ko supportado yan. Pwede niya sabihin yun sa kabila. Pwede niya sabihin. Hindi ko alam yung sasabi niya. No? Pero, keep in mind, sa politics, kailangan laruin mo both sides. Yun ang aking analysis dito. Laruin mo both sides. Hindi pwedeng ito lang mga proga ng kakampihan mo. Kailangan mo ng support din ng kabila. So, yan ang prediction natin, no? Hindi ang pipirma ni PBBM, papabayaan niya lang mag-lapse into law, and then magiging batas yan. Okay? Win-win. Win-win. Kasi makukuha natin yung gusto natin, yung amendment. Si PBBM will be on the safe side. Okay? So, okay na yan. Pag-usapan naman natin kay Torre. Yan. So, kanina nagulat din ako. Sabi ko, paano nangyari yon? Bata ni BBM tong si Torre. Tsaka kahit papano, may pabor siya, no? Kay Torre. 'Di ba? Yung pagkaka-aresto kay Duterte, no? Si Torre ang frontman doon, 'di ba? Talagang all in siya doon kasi pagkatao niya binabash ng kabilang side, 'di ba? Mga ganun, maraming galit sa kanya yung kabilang side. Anyway, so napaisip na pero sabi naman ni-relieve lang tinanggal lang siya as PNP chief. Normal lang naman daw yun. Nakita ko yung post ni Sir Harold Kabunok. Normal lang naman yun na tatanggalin, ililipat. So yun ang aking yun ang hula, yun ang aking analysis dito. No, sabi ko, baka ililipat ng pwesto. Similar with NBI, nag-resign. Nag-resign si Sir Santiago. So, bakante ang NBI. Sabi ko, baka maging yan, head ng NBI. I don't know. And then, nakita ko tong morning coffee thoughts. Coffee thoughts.
Ito, tingnan natin itong coffee dot. Usapan natin. Why Malacanang, taas pa natin. Why Malacanang ousted Nicolas Torre as PNP chief? Bakit daw siya tinanggal as PNP chief, no? So, ayan, sabi, lost his post as the Philippine National Police. Meron pala nangyari, no? The breaking point, a controversial reshuffle. At the center of the conflict was Torres' decision to reshuffle. Nag-reshuffle pala siya ng senior police officers on August 6. He reassigned Lieutenant General Jose Melencio Nartates to Western Mindanao and promoted Lieutenant General Bernard Banac to the PNP second highest post. Napolcom quickly struck back through resolution, ordered Torre to roll back the changes, stressing that third level appointments, defiance in public view. Instead of breaking down, Torre doubled down at the August 18 flag raising ceremony in Camp Crame. He introduced Banac in his new role and brushed off the issue as an administrative matter. His line, "No order, no obstacle, no challenge can break our unity, our commitment to the nation," was widely read as a direct swipe at Napolcom's authority. Yan, clash of authorities, blah blah blah. So nagbabanggaan daw. So the palace steps in August 25. So today, a few hours ago, Secretary Lucas Bersamin signed the order that sealed Torres' fate. The memo was blunt. His relief was effective immediately, and he was instructed to turn over all matters for a smooth transition while no official reason was cited. Yan, short but eventful tenure. Ano ba nangyari pag-usapan natin afterwards. Blah blah blah. Okay. So, niyo anong nangyari sa term ni Torre? Sa panandalian, ilang buwan lang ba ang term niya as Chief PNP, no? Siguro, pag-usapan sa chat namin na first time ba na nagkaroon ng SONA na walang gun ban? Okay, sige, accomplishment and that's it. Ang kinasasama ng loob ng iba nating mga kasama, nasa pwesto na si Torre, sana gumawa siya ng mga memo. Total, minemo din naman yung mga anti-gun na memo before, no? Na para maayos sana yung gun laws. Pero siguro, I don't know, kung busy rin yung tao, no? Ang isa pang learning experience dito, mahirap mag-invest sa PNP personnel ng time and ng oras ng time natin, ng support natin. Bakit? Kasi hindi mo alam kinabukasan, iba na yung nakaupo. Iba na naman yung pakikisamahan mo. So dapat, ibig sabihin, hindi ko sinasabi wag natin papakisamahan mga PNP personnel, yung mga higher ups. Ang pinag-uusapan dito is mas maganda mag-invest tayo na nasa batas na talaga. As in, nakasulat na. Hindi yan basta-basta matitibag. Ang mahirap kasi sa Pilipinas, yung batas depende sa interpretasyon ng huhuli sa'yo. Yun ang problema. So, isa dyan sa nakakaalam para sa akin, no? Yung kakilala natin si Bryle, no? Na nung last DISAS, bumili daw siya ng airgun. Hinihingan ng permit to transport of firearms. Hindi naman firearm ang airgun eh. Nakakatawa yan pagka na-expose pa yan sa firearm industry. Pagtatawanan. Airgun, hinihinga ng permit to transport. So, nagiging subjective ang implementation ng gun law sa Pilipinas. So, yun ang ating concern. Okay? In terms of, naalala ko, nagpunta kami sa FEO. After makausap namin si General Dilag, pin-remote siya. So, iba na naman yung nakaupo. Ay, nako. Pero okay lang. As long as ina-accommodate naman nila tayo. Tayo as in, pati yung mga kaibigan natin, pag nakikipag-dialogue sa kanila. Yun nga lang, so mas maganda, mag-invest tayo, solid na batas para sa Pilipinas, para
kahit anong mangyari, hindi yan mababago. Okay? Kasi parang yung position sa PNP, no, and other government office, parang revolving door lang eh. Parang kahit anytime pwede magpalit, oh. Ilang months pa lang si Torre, nagpalit na, no? So, ayan, so hindi natin alam kung talagang totoo itong morning coffee thoughts post, no, na may samaan talaga ng loob ang Napolcom at si Torre at nakialaman pala siya. I don't know kung totoo rin to, 'di ba? Don't believe everything that we see on the internet. Wait and see lang. Wait and see tayo. Pero just na-observe ko lang sa comments ng mga, lalo na yung mga DDS, no? Nag-cheer na agad. Yeah. Kala nila, naparusahan si Torre. General pa rin siya. I mean, maganda yung post ni Sir Harold Cabunok eh. General pa rin siya. And normal lang yan, na nangyayari sa, may mga posisyon. Yung mga reshuffle, no? Hula ko dyan, mabibigyan niya ng posisyon. Mabibigyan niya ng posisyon. Ang unang pumasok sa isip ko dahil mainit ang flood control, baka civilian position hindi, pagtapos niya na yon, no? Flood control czar, mga ganon. 'Di ba? Pero pagtapos, I think March na yata required na siyang mag-retire sa March 2026. So matagal pa yan. Mabibigyan siya ng position. Remember, noong mga panahon din ni Duterte, binigyan niya yung mga civilian position, yung mga dating generals. No, para andun yung hawak sa sa PNP at military. So malamang yung nakaupo ngayon na si BBM, ganyan din gagawin niya. Bibigyan niya rin para hindi siya traitor rin ng mga generals niya. So, ano pa feedback natin sa pumalit kay na-announce na ba kung sino yung pumalit? Si Charles. Si Charles may pinost na sa Philippine Ricochet line. No, yung pumalit ba sa kanya is pro-gun? Well, ang hirap mag-assume, pero sabi nung kaibigan natin, yung kaibigan, close natin kaibigan, pro-gun naman yung pumalit. No? Ayan, basahin ko lang yung sinabi ni Philippine Ricochet. And just like that, we now have a new PNP chief coming. I don't know a lot about the chief PNP, but our bill will proceed regardless of who the chief PNP. 19 days to go. Yeah. Yan. Is the incoming chief pro legal gun ownership? I think so. Sabi nung kaibigan natin na ayaw magpabanggit. Ano rin naman siguro yan, Ang concern ko dito yung yung IRR. Ang concern ko dito IRR. So, wag niyo akong i-quote pero yun lang din ang sabi sa akin na maglalapse into law yan, magiging batas yan no matter what. 19 days to go. And then after that, ipapublish, tapos magda-draft na ng IRR ang PNP together with the stakeholders. So, hopefully, kasama yung mga kaibigan natin. Okay? So, yun ang concern natin. Sa pag-draft ba nila ng IRR, pro-gun ang tone nung mga requirements nila, ng mga requirements, mga parameters to implement the law or anti-gun. We don't know. Lalong-lalo na sa usapin ng fees. Yan naman ang concern. Yung mga kababayan ko na gun owners, no? Ibig sabihin, ang concern naman, hindi pa napapasa yung ating amendment eh. Ang concern naman yung fees, baka mahal yan, mahal. One problem at a time. Kailangan mo na maging batas to and then kailangan i-celebrate natin yan. Yung fees, separate na approach yan kasi pag-uusapan yan doon sa paggawa ng IRR. And based doon sa amendment natin, dapat yung IRR, ginagawa yan, dinadraft yan, kasama ang stakeholders. So, mas malaki yung chance natin, no? Na mapaganda yung mga fees. Hopefully.
Ulitin ko yung sabi nga ni Attorney Brian, no? Pagka ang fees is for regulatory purposes, dapat hindi yan pagkakakitaan, no? So, ano pa? Doon sa nangyaring reshuffle, relieve sa trabaho, pag-resign ni Santiago. So, marami rin iisip, what's cooking? Ano nangyayari? No, hindi ko nga rin alam na may behind the scenes na na intriga, no? Dahil lang sa pag-reshuffle. Hindi ko alam, no? Parang ang babaw para sa akin. Para sa akin, no? Baka hula ko bibigyan niya ng posisyon na iba pa. Kasi yung pagiging chief PNP, minamaximize nila yan no? Kahit ilang buwan lang, basta sinabing naging chief PNP ka, uy, dagdag na sa ano mo yan, sa credentials mo, dagdag na yan sa retirement mo. No? Parang ganun yata ang usapan dyan. Kaya, anyway, hindi tayo expert dyan. Pero, yun nga, sabi ko, ano na lang, let's wait and see. So, that's it guys. Quick update lang dahil sa mainit na balita, no? Chief PNP General Torre na-relieve sa pwesto. So, comment what you think. Thanks for watching. Bye.